Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa first episode po ng ating Doc Aga Magbanwa dito po sa ating YouTube channel. At ang ating pag-uusapan ngayon ay about sa stress and anxiety po. Yan po yung ating pag-uusapan na kung saan alamin po natin, unawain po natin kung ano ba yung mga symptoms pag tayo po ay nakakaranas po ng anxiety at depression. Okay? So, i-define muna natin ano ba yung stress na tinatawag. So, itong video nito ay maiksing video lang, pero sa mga susunod pa ay meron pa tayong mga ibang pag-usapan about psychology guidance counseling po. So, ako po ay isang practitioner po ngayon, no? Sa ngayon ay hindi pa po tayo licensed, pero tayo ay nag-aaral po ng Master of Arts in Psychology. So, iyan ko lang po, ibibigay ko lang po yung ating mga natutunan sa ating pag-aaral po. No? So, sabi nga dyan, ang stress ay pagkabahala. No? Okay? So, yun po yung definition ng stress ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan, parehong physical at mental. So, ito pa ng stress ay makikita mo siya both no, sa ating physical o sa ating katawan o sa ating mental, sa ating isip. No? Narito ang ilang karaniwang sintomas. So dito nagbigay ayon dito sa ating nakalap na impormasyon o nakalap na mga datos about dito ano ba yung sintomas, no? So unahin po natin yung physical na sintomas o yung sa tinatawag nating sa ating katawan, no? Una, tensyon sa kalamnan. Okay? Number one po yan. No? So, ibig sabihin pala, pag meron po tayong tensyon sa katawan, tayo po ay may stress na. Okay? O na nakikita na sa atin to, no? Pagsikip sa iyong mga balikat. Okay? No? Minsan, pag tayo po ay stress na ano po natin na sumasakit to, naninikip tong ating balikat. No? Leeg, yan leeg po natin, maging yung likod at kahit yung panga po natin. No? So yung mga yung pag nakita po natin, yan na po ay indication na tayo po ay nakakaranas ng stress po. Pangalawa, sakit ng ulo. Yan. So alam naman po natin pag tayo po ay stress o may problema po tayo, karaniwang nararanasan po natin to. Yung ibang memes pa nga sa Facebook o sa ibang social media, kahit sa Google nakikita ko yung mga picture na therapy, nilagyan ng pera pampatanggal ng sakit ng tawag dito, sakit ng ulo. Kasi yun nga, may pera na eh, no? Eh, nawawala raw yung stress. Pero dyan, makikita mo, isa sa indication na tayo po ay stress ay meron na po tayong yung sumasakit na yung ulo po natin. No? Madalas o patuloy na sakit ng ulo. So, yun na po pala yun. No? Pag nakakaranas po tayo yan, ibig sabihin, lalo pag madalas na, okay? So ibig sabihin talagang ano yan, no? Talagang may sintomas na po tayo na tayo po ay stress. Pangatlo, pagkapagod. O, lalo na, sabi nga dyan, pagkapagod, pakiramdam na pagod kahit na nakatulog ng sapat. Ito naman yung sintomas na kung saan ay nakatulog ka naman 8 oras, minsan ano pa nga, sobra-sobra at sapat pa. Pero bakit gano'n, nakakaranas pa rin po tayo ng pagkapagod. Yan po ay isa sa indikasyon na tayo po ay stress na nga po, no? Pangapat, problema sa pagtulog, no? Hirap sa pagkatulog, pananatili sa tulog o pagising ng hindi rested. So ito naman, dalawang klase to, yung hirap ka, no? Hirap sa pagtulog. So tayo po, pag stress po tayo, makikita mo dyan yung tinatawag nating, siyempre, pag may mga inisip kang problema, anxiety ka o isipin ka, ito po ay dumadagdag po sa ating stress na nakaka-apekto sa ating pagtulog nga, no? Nahirapan po tayong matulog o minsan yung pananatili sa tulog o pagising na hindi rested. So minsan naman baliktad, no? Na kung saan ay ikaw naman po ay parang sobra-sobra ang tulog mo. Pero yung pala ay stress ka pa rin nun, no? Okay? Then, ito yung sinasabi natin issue sa gastrointestinal, pagkahilo, yan, pagkahilo, no? Kung tayo po ay nahihilo, pagtatae, yan, kasama yung constipation, no? Yung mahirap tayong dumumi, o pananakit ng ating mga tiyan, o ng ating tiyan, okay? So, ano pa? Okay? Pagpapawis, yan.
labis na pagpapawis lalo na sa ilalim ng pressure. So katulad nga, 'di ba, pag tayo po ay pressure ka, talagang kumbaga itong pagkakataon na to ay pressure ka sa isang sitwasyon, mararamdaman talaga 'yan eh. O kaya napagalitan ka ng amo mo, okay? So makikita mo o pumalpak ka, so makikita natin yung pagpapawis. Siyempre, yan po ay normal na nararanasan. So isang symptoms din yan po na tayo po ay stress na po. Sabi nga dyan, pagbabago ng gana. So kadalasan din po niya na isang symptoms po ay yung pagkawala po ng ating gana sa pagkain, no? Sabi rito, dalawang bagay ito, kumain ng higit o mas kaunti kaysa karaniwan. So yung ating pagkain ay tinatawag nating hindi siya normal dun sa ating normal na pagkain, no? Minsan tayo po ay kumakain ng higit o sobra o yung iba naman yung kakaunti. Okay? So, di ba, yung iba minsan pag sila po ay stress ang ginagawa nila yung pagtagal nilang stress ay tawag niyan ay pagkain ng sobra. Okay? Sabi yung mga napabayaan sa kusina. Now, punta naman po tayo dito sa mga mental at emosyon na sintomas. Kanina, pinag-usapan po natin yung physical. Ngayon, yung mental at emosyon naman yung ating pag-uusapan ngayon. No? Okay? Unang-una na sintomas, okay, na tayo po ay nakakaranas ng stress sa ating mental na kalusugan. Unang-una yung tayo po ay irritable, no? Madaling ma-frustrate o magalit. So, ibig sabihin, pag tayo po ay magagalitin na o tayo po ay nakakaranas ng ganito, ibig sabihin tayo po ay stress na po tayo. No? Kung yung madali ka ng maasar, mainis sa mga konting mga bagay lang. So, ibig sabihin, yan ay indikasyon o sintomas na tayo po ay stress. Okay? Pangalawa dyan, walang kapayapaan, pakiramdam na balisa o hindi makapagpahinga. So yun nga, balisa ka, anxiety sa English, o hindi ka makapagpahinga. Yan po ay indikasyon na tayo po ay stress, no? Pangatlo, hirap sa pag-concentrate, problema sa pagtutok sa mga gawain o pag-aalaga sa mga pag-alala sa mga bagay, no? So yan po yung mga isa sa indication na tayo po ay nakakaranas, no? Okay, yung talagang balisa ka, lagi mong iniisip yung mga problema, lagi mong iniisip yung mga alalahanin, so hindi nakakapagpahinga po yung ating isip. So yan po yung isa sa indikasyon, no? Okay, so hirap ka rin makapag-concentrate, kahit anong gawin mo, nahirapan ka mag-concentrate dun sa gusto mong gawin o dun sa gusto mong bagay na tutukan, no? Pangapat, sobrang pag-isip, paulit-ulit na mga negatibong kaisipan o alalahanin. Okay? So, hindi ka makamove on dun sa mga bagay na problema o negative na isipin, iniisip mo yung palagi. So, ibig sabihin ng indikasyon na yun na may mental ka na problema pagdating dun sa tinatawag nating pag-alala, no? O yung tinatawag nating stress. So, ibig sabihin, stress ka na nun. Okay? So, ano pa, yung makikita po natin dito, no? Na kung saan ay nakaka-apekto sa ating kalusugang mental, no? Nga, negatibong pag-isip, pakiramdam na labis na nabibigatan. So, ito yung emotion na to, no? Dito papasok yung emotion na kung saan ay parang sa tingin mo ay bigat na bigat ka, no? Pakiramdam mo na hindi mo kayang harapin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Yan po. Takot at pag-alala, sobrang pagbahala sa mga pangkaraniwang sitwasyon. So kahit yung pangkaraniwang sitwasyon, nababahala ka, nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng stress sa mga yan, pag-iwas sa social na pakikipagsalamuha, pag-iwas sa mga interaksyon, panlipunan o mga kaganapan. So nagiging isolated ka sa iyong sa iyong mundo. So nawawalan ka ng gana sa social life o sa pakikipag-party, pakikisalamuha sa mga kaibigan, sa mga kasamahan sa trabaho, ganun, no? At pinaka lastly, mababang mood, pakiramdam na depression o kawalang pag-asa. So, yan po yung mga indikasyon, okay, sa ating kung tayo po ay nakakaranas ng mental stress. So, yan lamang po, at sa mga susunod, iba't ibang mga usapin patungkol sa psychology,
okay? Sa guidance counseling, sa perception, no, ng isang estudyante, no. Okay? Lalo na mahabang journey pa ito ng mga pag-aaral po natin, okay? So I hope na nagustuhan nyo, nakapulot po tayo ng konting kaalaman dito sa ating napag-usapan. So see you next time. Once again, welcome po sa Doc Aga Magbanwa sa ating YouTube channel. No? God bless po sa ating lahat.